Nakiisa si U.S. Ambassador Kim Sung at ilang pang opisyal na Amerika sa paggunita sa anibersaryo ng Fall of Corregidor. Sabi ni Kim, tuloy ang balikatan na exercises sa Mayo pero may ilang pagbabago. Nakatutok si JP Soriano. Sakay ng U.S. Marine Corps V-22 Osprey, nagtungo si U.S. Ambassador Sung Kim at ilang U.S. military at State Department officials sa Corregidor, Cavite para sa pagunita sa Fall of Corregidor. Dumating din sa Corregidor si Defense Secretary Delfin Lorenzana, sakay ng helicopter ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Kim na mahabang panahon man daw ang lumipas, nagpalit na mga lider, nagpapatuloy ang matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Kasama na rin dito ang muling pag-uumpisa ng balikatan exercises sa May 8 hanggang May 19. Our nation's militaries are preparing to train shoulder to shoulder in Balikatan 33 starting in just a couple of days. We do so not because we want war, but because, like the defenders of the Corregidor 75 years ago, we strive for peace. Pero ngayong taon, unang beses na pansamantalang hindi mo nagagawin ang mga landing at iba pang joint exercises ng Amerika at Pilipinas sa South China Sea, bagaman magpapatuloy ang military-to-military exercises. We are concentrating on HADR, humanitarian assistance, disaster relief, counter-terrorism, civic action, at saka ano pang mga dapat natin gawin dyan, ano? At no more parang kasi President do not want to antagonize some people here in the neighborhood. Sa gitna naman ng lumalalang tensyon sa North Korea at Korean Peninsula, kapwa sinabi nila Ambassador Kim at Lorenzana na magtutulungan ang dalawang bansa. JP Soriano, nakatutok 24 oras.